syempre talaga namang kilalang-kilala na ko sa buong legal community. Ang nag-iisa, walang kupas, Dean Cecilio Duca. Magandang umaga po, Dean. At umaga, Atty. Mimi, at salamat sa pagkakataon na magkasama tayo muli at mapaglingkuran ang ating mga kasambahay at mga kababayan. Oo, tumpak din, tumpak. Dina, bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin ang aking minamahal na kaibigan. Estudyante nyo rin po ito sa law school. Si Lizelle Malapitan. Yan, Lizelle, happy birthday. Birthday niya po kahapon, May 1. Saktong-sakto sa Labor Day at saktong-sakto sa pag-uusapan natin mamaya din. Yan, Lizelle, happy birthday sa iyo. Sana'y masaya ka ngayong araw at sa buong taon. Ayan din. Ayan, simulan na po natin din sa ating national issues ha. Naku, ang Department of Migrant Workers ay naglalayo pong i-digitize na po ang transactions, ang recruitment process din para sa OFWs. But of course, before that din, syempre may na-appoint na po na kalihim ng Department of Migrant Workers. Siya po ay dating OIC lamang din noon, Undersecretary si Secretary Hans Kakdak. So congratulations po. At mukhang ito yung first effort, talagang malaking effort para sa Department of Migrant Workers. Din, ano naman ang masasabi niyo dyan? Kasi digitalization, pati yung recruitment process daw po din. At tingin ko, Atty. Mimi, maraming problema ang masusolusyonan ng pag-digitalize na ito, no? At binabati natin yung bagong kalihim, ha? Tama-tama talaga na para siya dyan. Matagal na yan sa POE. Ayan. Opo, so kaya, yes. Sa magandang effort ito, no? Una, masusolusyonan yan yung mga fly-by-night na mga illegal recruiters, ano? Na kasi pag digital na, mawawala itong mga ito, sana. At pangalawa, Opo. At OFW na hindi na kailangan pumila pa na napakahabang pila at napakainit. Pwede na doon na lamang sa kanilang app, sa kanilang site. Mabe-verify nila sino ba ang legitimate at sino ang hindi. No? At maraming masusolusyonan talaga ito. Oo, agree ako din ha. Kasi, di ba, at saka ngayon kasi digital age na rin talaga din. Dapat talaga kahit anong government agency nag-a-adjust din po at nag-a-adapt. Kasi nga po, parang kahit sino ata din may cellphone, no? So talagang mainam na ma-maximize din natin yung gamit niyan para matulungan po yung ating mga kababayan. Kasi talagang marami po akong kakilala din, mga kaibigan, personal friends na syempre nagtatry na makapag-trabaho sa ibang bansa. Talagang nagre-reklamo sila doon sa napaka-tedious, napakahirap na proseso, palipat-lipat, pabalik-balik, ang haba-haba ng pila. So talagang kung ito po ay maisasakatuparan, hopefully soon, ako talagang kagaya ng sinabi mo din, marami talagang matutulungan at maiibsan na ating mga kababayan para hindi talaga hirap na hirap. Lalo na din pag ganito kainit ang panahon, nako. Napakahirap mong lumabas. Oo, din, hindi ka makakalabas ng pawis na pawis ka na. Hindi ba din? Oo, talaga. Isa rin ito sa mga pagtupad ng ating DMW doon sa ease of doing business na kailangan hindi mahihirapan yung ating mga kababayan sa pakipag-transaction nila sa mga opisina ng gobyerno. At kaya nga naitatag yung ARTA, Anti-Red Tape Authority, para i-monitor naman ito. So natutuwa tayo na ang DMW ay umaagapay dito sa mga kautusan na ito ng ating batas. Ayun, ako mabuhay po sa Department of Migrant Workers at syempre sa kanilang bagong kalihim. Ayan, antabayanan natin yan din kasi magandang development po. Ayun, ito naman din ha, ang Manibela ay umaasa pa rin na magkaroon ng posibleng extension ng franchise na makapag-usap po sa Kongreso at sa Senado. Kasi nga po, medyo talagang hanggang ngayon din pero alam mo din, ilang beses na natin itong napag-uusapan sa national issues din, no? Oo, medyo yung sentimento natin ay iiba din ng konti. Pero mukhang kasi magkakaroon na naman daw po ng mga strike, no? Kasi nga gusto nilang ma-extend pa. So anong masasabi mo naman dyan din? Tingin ko lang dyan, Atty. Mimi, dapat ang gobyerno maging firm sa kanyang desisyon at wag nang magpapadala pa sa mga iba't ibang pagkilos. Ano kasi tandaan natin, lagi natin sinasabi, hindi tayo anti-jeepney dahil sumasakay din naman tayo dyan. Kaya lang, ito po ay tinatawag na Certificate of Public Convenience
pag ibinigay yan, pribilehiyo yan, hindi yan karapatan. At ang problema lang kasi sa atin, nasanay tayo sa napakahabang panahon na mga prangkisa binibigay sa individual. Dapat yan hindi sa individual kasi ma-hostage talaga ang gobyerno. At nakikita natin sa ibang bansa, ang public transport, mass transport, gobyerno dapat talaga ang nagpapatakbo at hindi pribadong individual para na poproteksyonan ang kapakanan at karapatan ng mga publiko at lalo na yung mga pasaherong katulad natin. Oo. Tsaka ang akin naman din, kagaya ng sinabi mo din just to set yung premise din. Syempre tayo naman nakapag-experience na rin sumakay ng jeep nung ako'y college din. Lagi po ako nagje-jeep. So talagang din siya naging ordinary mode of transportation ko din before. So naiintindihan ko din naman din, pero kagaya nga ng sinabi mo, hindi rin kasi pwedeng dahil ayaw ng iilan para bang magi-give in yung gobyerno kasi definitely ang tagal na pong pinag-uusapan nito din at ang tagal na pong nagkakaroon ng aim to modernize para mas maayos po. And ako din syempre iniisip ko, when we go abroad, sinasabi natin ang ganda ng public transport, ang ayos-ayos, bakit hindi ganito sa Pilipinas? But pag nagkakaroon naman po ng effort to modernize at maayos, ayaw din naman po natin. So parang ang hirap din naman po na i-balance ng gobyerno para maibigay din po yung pangangailangan natin. At saka din, di ba, when we talk about yung sa principles of law, di ba, ang sinasabi natin yung mga ganyang uri po ng sasakyan, di ba, common carrier. So dapat highest degree of diligence, kumbaga. So talagang dapat masigurado nila na yung kanilang yung mga makina ng sasakyan maayos, di ba din? Kasi kapag nagkaroon ng aksidente, kawawa naman po yung mga pasahero. In fact, din nung nakaraang hapon lamang dyan nagkaroon ng malaking aksidente sa Commonwealth. Nako, yung isang rumaragasang bus, ang dami pong naararon ng mga sasakyan at mayroon pong 3 namatay. Can you imagine din, no? So, parang kailangan talagang maayos natin kasi ayaw naman natin mangyari yun. Parang 5 po yung naararon na motor, tapos mayroon parang FX na nabangga nung itong rumaragasang bus. So, ayan, maliban sa trapiko, syempre, more than that, yung lives na nawala at mga taong nasaktan dahil nga po hindi tayo nag-iingat din sa paggamit ng mga public utility vehicles. So, sana po, panawagan din po sa ating mga kasangbahay, sa ating mga kababayan na sana dinggin din po natin yung panawagan ng gobyerno din kasi ito naman po ay makakabuti sa atin in the long run din kasi baka 'di ba pag may change kasi nagre-resist tayo pero in the long run makakabuti po ito para sa ating lahat din, 'di ba din? Nasanay kasi ang mga kababayan natin, Attorney Mimi, na lahat na lang pwedeng gawin na kapag ka nagpatupad ka ng regulasyon talagang ino-oppose nila. So siguro panahon na para ang ating gobyerno naman ay matigan na ipatupad ang batas at ang pagdadrive, katulad nga na sinabi mo, ang pagdadrive, pagmamaneho ng mga bihikulo, pampubliko man, lalo na yung pampubliko, ito po ay isang pribilehiyo din at hindi karapatan. So sana lang, hindi porke marunong abante ng sasakyan yung tao ay may isyuhan na ng lisensya. Kaya maganda po yung ginagawa rin na mayroong law school, mayroong driving school requirement, na dati walang driving school na requirement. Ngayon kailangan certified ng driving school na marunong. Kasi noon natuto ka lang dun sa kapitbahay mo mag-atras abante ng sasakyan, abay qualified na makakuha ng lisensya. Kaya sana naman higpitan po ang pagkuha ng lisensya. Agree Tino. Kasi hindi naman ito pang sarili lamang ang pinag-uusapan kasi marami pong taong maaaring maapektuhan kapag once na tayo ay nagmaneho na sa daan, no? So kaya gano'n naman po din talaga ang pag-iingat at talagang kailangan din pong gawin ng gobyerno ang kanilang trabaho para makatulong po sa ating lahat. Ayun, ako din. Ito naman mas mainit na panahon na inaasahan daw po ngayong buwan ng Mayo at ang pag-ulan ay may kasamang yelo, inaasahan din daw po. Nako, kailan kaya mangyayari yun? Pero din hindi ko alam kung mas iinit pa. Hindi ko alam kung paano pa natin kakayanin na mas iinit pa dito din. Nako naman, parang buong araw na po kung kayo nasa mga bahay ninyo, no? Kahit ilang pamaypay na. Nako, yung mga may aircon, talagang pakiramdam ko buong araw nag-aircon. Yung mga may alagang aso sa labas ng bahay, kawawa naman po ang mga hayop. So hindi ko alam paano pa mas iinit. Pero nevertheless, yun po ang sinasabi ng Pag-asa. So nako din, ano pa bang paghahanda ang kailangan natin para dito sa mas mainit na Mayo?
Tingin ko, Atty. Mimi, isa itong panawagan para ang mga Pilipino magpakabait na. Kasi kung hindi natin kaya yung init dito, ay paano pa yung init doon sa pupuntahan ng hindi mababait, ano? Ay, ko din. Ay, nako din. Agree. Oo, talaga naman pakabait. Tsaka ako din ha, pinapaalala ko din sa ating mga kasambahay. No? Siyempre, ano din parang panawagan din ito sa atin para ingatan po yung ating kalikasan, di ba? Parang climate change is real, talagang damang-dama natin yan. So talagang ingatan din po at syempre ako, very simple things lang yung hindi, di ba din, meron pa nga mga regulations na kapag puputol ng puno, hindi yan basta-basta pwedeng putulin din, hindi ba? Kailangan may permit yan. And kahit po yung, yes din. Maidagdag ko lang, Atty. Mimi, siguro mga Pilipino, huwag natin putulin ang mga puno, magtanim tayo ng mga halaman kasi may experience, sinasabi itong ating mga Weather Bureau na sa Maynila, mayroong isang lugar na maraming puno. So medyo mababa yung heat index. So in other words, pagka nagtanim ka ng mga puno at nababawasan yung init. So kaysa magtayo tayo ng mga konkretong structure, magtanim tayo ng halaman. Kaya may mga taong galit sa halaman, kasama yata yung mga kapitbahay namin. Buti na lang sa amin dito din medyo mapuno, but kahit ganun din ang init pa rin. Pero siguro, I mean, I'm thankful kasi I can imagine kung wala pang mga puno, siguro mas lalong mainit pa. So agree din, kasi parang inisip natin kailangan konkreto. Pero sa totoo lang, di ba, unang-una talagang nandiyan ang mga puno para tulungan tayo, di ba? Mas malinis ang ating hinihingang hangin. At the same time, hindi po tayo ganito ka naiinitan kung marami po tayong punong inaalagaan, lalo na sa kapaligiran natin din. So, paalala din po yan sa atin. Pero, yes, din. Ako, Atty. Mimi, maliit ng aming munting garden, maliit na munti pa. May mga tanim ako mga puno at mga halaman kasi mas malamig pagka talagang init. Oo, agree. At saka din sa amin di ba nga, ako kasi din from Palawan, di ba, alam mo naman yan din. Meron po kaming pista na tinatawag Pista Iyang Kagiban. So parang may day in a year, hindi ko alam kung dinagdagan na yun, na yung mga estudyante po ay nagtatanim po ng puno talaga sa mga lugar na medyo nakalbo na po yung mga puno. So tinataniman po. Naalala ko po yan, experience ko yan lagi nung high school ako. So nagtatanim po kami lagi. So naalala ko talaga at pakiramdam ko sana ma-adapt din po ng mas maraming local government units and even here in Metro Manila din, di ba? Kasi talagang malaking tulong siya. At hindi lang tayo yung magbibenepisyo, pati yung mga kaanak-anak at kapwa-puhan natin din, di ba? So later on, magbibenefit din sila. Sa Quezon City ako nag-elementary at high school. Mula elementary at high school talagang pinagdadala kami ng puno bilang proyekto, no? At nagtatanim kami doon sa eskwelahan. Eskwelahan namin noon, public school, napakarami mga puno sa palibot. Oo, nakakatuwa naman din. Sana ma-revive yung ganong practice din, no? Kasi parang masyado siguro yun naman yung, hindi ko alam kung downside, siguro na masyado na tayong digital, parang computerized lahat, and sanay na ata yung mga tao, yung mga kabataan na yung parang, yung instant gratification din, di ba? Yung pag may ginawa, kailangan may kapalit na. Pero ito kasing mga ganitong efforts, it will take time para mag-benefit ka. Pero yun nga, hindi lang ikaw yung mag-benefit, yung community mo, yung mga magiging anak mo. So yan yung magbe-benefit. Sana maisip din natin yung benefit na pangmatagalan din, di ba din? Yun. Eto naman din nako, ang pang-apat nating national issue, yung pasaporte daw po ni Pastor Kibuloy, ipinapa-cancel na sa DFA. Ano kaya, na-cancela na po? Napakinggan ko to din panawagan ni Senator Risa Ontiveros na ipakansela na. So, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita din. Siguro, nasaan kaya ito si Pastor Kibuloy, oo. Kasi kailangan din natin tandaan din siya. Ayan, yan din, oo. Nasaan na kaya ito? Niya ay stop. Stop. Aray ko din, kasi parang nagkakaroon ng mockery doon sa system natin din, di ba? Parang, syempre, ang Senado, yung both houses of Congress, empowered naman po para magpasagpina talaga ng mga tao na kanilang iniimbestigahan, no? So talaga naman po kung pagtatawanan lang at paglalaruan yung ating mga Kongreso, nakaka-demoralize naman din. At ano na lang yung magiging respeto na lang din ng normal na Pilipino sa kanila kung yung mga ganito pong klase ay hindi po sumusunod sa proseso natin na allowed under our existing laws din, oo.
Tama yan, Attorney Mimi, at sinasabi ng kanyang mga abogado at ginagalang natin yan na mayroong presumption of innocence. Oo, pero sana maging matapang tao at harapin yung mga demanda kasi yan ang hamon niya noon eh. Kasuhan ninyo ako at sa korte tayo mag-usap. Ngayon po may mga Yes. na ayaw niya na di ba? So siguro Oo. magpakita siya at talagang inosente nga siya. Oo, tsaka din ha, ito ay hindi lamang, not just in our jurisdiction, di ba? Even in another country, meron din po siya mga criminal charges na kailangan niya rin po talagang harapin at sagutin. So hindi naman po ito, hindi na lang ito pwede niyang sabihin na pamumulitika or siya ay pinag-iinitan din kasi talaga naman po may mga charges na against him. So kagaya nga ng sinabi mo din yun yung hamon, di ba? O pinatulan ng kanyang hamon, o ngayon wala rin naman din. So naku, tingnan natin din kung nasaan ba ito si Pastor Kibuloy at talaga namang sana nga po ay mapanagot po siya ng ating gobyerno kasi talaga naman pong dapat managot din, no? So hindi naman dahil siya ay na-issue ng warrant ay siya ay inaapi din, hindi ba din? Kasama yun sa due process din naman eh. Oo. Attorney Mimi, alam Yes, niyo, Dean. hindi yung mga hindi biro yung mga akusasyon sa kanya. So kung talagang naniniwala siya na siya ay inosente at naniniwala siya sa ating justice system, harapin niya ito. At yun naman ang sinasabi niya sa korte, di ba? So humarap siya sa korte Yes, para Dean. mapatunayan. Inosente nga. Oo, agree din ako. Naku, ito pa sana hindi na ganun kahaba nating pag-usapan kasi sana po na umaasa tayo na soon ay talaga naman pong makikita na po siya. O sana voluntarily mag-surrender siya, mas maganda yun din. Kasi medyo matagal-tagal na po siyang pinaghahanap, no? So yan, antabayanan din natin din. Nako, ito naman din na going back dun sa usapan natin kanina na matinding init. Nako, talagang yung matinding init na yan ay naranasan noong nakaraan lamang din ha, sa NAIA Terminal 3. Naku po, napakaraming sasakyan ang nasunog sa parking. At yung cooling towers daw ay patuloy na inaayos pa. Nako, di nakakatakot yan ha. Nakita ko sa social media. Nakakatakot naman na ikaw ay nagpa-park lamang, nag-aantay ka lamang na sunduin ang iyong mahal sa buhay. Paglabas mo eh, Diyos ko, makasunog na ang sasakyan. Sa sobrang kainitan din. Nako din. Attorney Mimi, medyo terrible ang kalagayan sa ating mga paliparan, no? Paulit-ulit naman tayo Yes. nagpupunta sa terminal. May kita mo na ang daming taong nakatayo lamang, ang daming taong nakasalampak sa sahig kasi walang maupuan. Napupunta rin naman tayo sa mga Yes, airports sa ibang bansa. Parang ganito kahirap ang pumunta sa airport. Alam Yes mo, may desisyon ng din, Korte agree. Kaya may desisyon ng Korte Suprema na ang ating mga paliparan ay ating show window to the world. So kung ito ay papakita natin sa mga dayuhan na parating, paano mapopromote yung ating tourism? Hindi ba? Na isa ito sa pinagkakitaan ng ating bayan, yung turismo. So paano ma-encourage yung mga turista na pupunta kapag kaganyan hirap pala din sa ating airport? Yes, agree din. Oo. Kasi parang yun nga, pag na-experience mo na yung airport ng ibang bansa, naisip mo, hala, ang hirap-hirap naman sa airport natin. Parang ikaw din, parang in the same way, parang gusto mong proud ka bilang isang Pilipino, parang nahihiya ka din na ganun yung airport natin. Di ba di na, oo, kagaya ng sinabi mo, pinapromote natin, love the Philippines, promote tourism in the country, but paano din kung pagdating pa lamang ng ating mga bisita sa ating mga paliparan, nako, and these are international airports din ha, paano, di ba? At hindi lang naman to i-compare sa mga first world countries, even in Southeast Asian countries din, hindi ba? Talagang napakalayo po ng diferensya ng ating airport, ng ating paliparan. So talaga naman pong, nako, dapat talaga yung matutukan yan. But di ba din meron na pong concession agreement, no, with yung group ni Ramon Angyan. So sana antabayanan natin kung paano po matutulungan talaga at sana talaga naman ay ma-develop ang ating mga paliparan para talagang hindi lang by Filipino standard but by international standard, dapat world class talaga, no, din. Kasi ito po ay napakalaking bagay. Yes, din. Paumpisahan na kaagad, Attorney Mimi, yung kanilang pag-repair at pag-renovate sa airport. Kasi long overdue na. Diba? Batang-bata pa kami Agreed. noon, ganyan ang hanggang ngayon ba naman? Oo.
Oo. Tsaka din lalo na kung merong mga pupunta sa ating paliparan na ang lalayo ng flights 'no. So yung iba natutulog na talaga diyan, yung iba kumakain 'no. So talagang kailangan mong to a certain extent may level of comfort talaga din kasi, medyo marami-raming oras kang bubunuin kung ikaw ay magta-travel sa airport. So dapat talaga maging komportable din po para sa mga babiyahe. Ayun, Oo. ako din. Eto na tayo ha, eto na tayo. Mayroon naman tayong ilang katanungan na sasagutin bago natin pag-uusapan ng ating topic talaga na Labor Day special natin din. Eto muna may ilang katanungan lang sa ating Legally Your segment team. Eto po ang unang katanungan mula kay Sammy. Ang katanungan niya, good day po. Almost finished contract na po this coming May 27 ako sa barko. Ayaw pa po akong pauwi ng company at gusto nila mag-extend pa ako. Pero gusto ko muna sana makasama kahit sandali ang family ko dahil 9 months na kaming hindi nakikita. Ayaw naman pumayag ng company kahit kinausap ko na sila. Ano po ang pwede kong gawin? Pugin, ano ba yun? Oo, Walang attorney. pilitan, oo. Pag ayaw, wag ipilit, masasaktan ka dyan. Pero ganito Oo, siguro agree ang din. dapat pumunta siya, kausapin niya yung kanyang agency na pakiusapan o kausapin itong employer na payagan siyang umuwi. Kasi kung hindi siya papayagan at ayaw niya na, medyo may problema sa constitution natin, involuntary servitude yan. Mhm. Pwede rin naman Yes, siyang opo. umulong sa ating Department of Migrant Workers para matulungan siya Yes. na makipag sa kanyang employer na pauwiin siya. Ngayon, kapag itong employer ay pinauwi siya, baka hindi naman siya makakasiguro na magkaroon siya ng panibagong trabaho sa employer din na ito. So yun lang yung risk, no? Kasi may mga Yes. employer na pag sunod ay gumaganti, bumabawi. So pero mamili siya kung ano talaga. Tingin ko dapat i-insist niya yung karapatan niya, pwedeng puwersahin kung ayaw niya na. Oo, tama din. O lagi naman 'di ba, parang when we talk about yung legal principles in general, talagang napakataas po ng pagpapahalaga ng batas sa consent, 'di ba din? So, kagaya niyan, hindi ka pwedeng pilitin na magtrabaho kung ayaw mo na talaga, 'di ba? O kung halimbawa gusto mo magbakasyon, kung ikaw ay ayaw pagbakasyonin, hindi rin naman pwede din na pagbawalan ka, 'di ba? Bawal nga yung iba ginagawa nila din, 'di ba? Yung ibang employers kinukuha yung passport para hindi makaalis, 'di ba? So, bawal. Oo din, kasi talaga namang nakaka-degrade naman ang pagkatao yun din, hindi ba din? Oo, so in the same way dito, kagaya nga nung sinabi mo din, kung meron pong agency, usually naman may mga agency yan din, di ba, kapag ka sumasakay sa barko. So, kausapin po, at yan na nga, syempre, mainit-init pa ang ating bagong kalihim ng Department of Migrant Workers, baka mainam din po makipag-ugnayan sa kanila. Pero yun nga, kagaya ng sinabi mo din, ang reality dyan is, ang magiging risk is baka naman sabihin ng kumpanya, sige kung aalis ka ay hindi na ikaw kukunin ulit, no? May ganun pong risk, no, din? Kasi usually itong mga companies ay hindi naman dito sa ating bansa, no? Sa ibang bansa po yan. So hindi rin naman natin sila mapipilit, no, din kung ayaw na nila. Kasi I think pagka ganito din, contractual basis ito din, no? Per contract po kung ano yung kanilang napirmahan kapag sasakay ng barko. So yun lamang Oo, po. tsaka Oo. yung mga Yes, secret natin, Attorney Mimi, hindi talaga nagiging regular kahit na paulit-ulit silang i-rehire. Sila po ay mga contractual pa rin. So makipag-coordinate siya doon sa kanyang manning agency kasi bawal naman kuha lang manning agency unless merong tinatawag na name hire, ano. Pero kung may agency doon sa manning agency at saka sa DMW sa lugar na yan. Yun, agree po. Kaya dapat talaga kung mangingibang bansa din ako alamin yung halimbawa yung embahada ng Pilipinas doon sa bansa na yan at syempre yung contact numbers nung agency mo at nung iba't ibang ahensya ng gobyerno na maaari pong tumulong sa inyo. Kasi talaga namang nakakalungkot din no na kung ikaw ay magtatrabaho sa ibang bansa na malayo sa iyong sariling bansa, medyo siguro may pangamba at may takot din. So dapat make sure lang po na meron tayong contact numbers at alam po ang opisina ng mga ahensya ng gobyerno natin sa bansa kung nasaan po kayo. Ayun. Ito naman po ang katanungan mula kay Melva. Attorneys, may pinsan po ako na nagtatrabaho bilang isang houseboy sa Maynila. Nasa 4,000 lang po ang sahod niya sa isang buwan. Wala po siyang day off at wala din siyang benefits. Ano po ang pwede niyong maipayo sa amin? Naku, alam na alam to ni Dean. Attorney Mimi, kung tama itong nabasa natin,
malaking paglabag ho ito doon sa Republic Act 10361, yung Batas Kasambahay. At kung nasa Maynila po ito, ayon sa Regional Wage Board ng Metro Manila, ang sweldo po na pinakamababa ay 6,000 every month. At hindi po pwede yung walang day off kasi at least once in 1 week, sa isang araw, sa isang linggo, meron siyang day off o rest day. Pagka po ganyan at nilalabag yung karapatan nitong houseboy na ayon naman sa Batas Kasambahay ay pwedeng i-categorize as kasambahay, siya po ay pwedeng dumulog sa regional office ng Department of Labor at ipatawag yung employer para magkausap sila at ma-correct ho yung ganitong practice ng employer. Oo, naku, bawal na bawal yung din, no? Parang ako naman syempre, aminin na natin din, marami naman sa atin talaga, may mga kanya-kanyang kasambahay sa ating bahay. Hindi ko naman ma-imagine din na paghihigpitan o pagmamalupitan mo yung iyong kasambahay kasi yun na nga kasambahay, kasama mo siya sa bahay, hindi ba parang dapat itrato mo siya ng mas may dignity, di ba? At parang mas ingatan mo rin kasi parang kumbaga with trust and confidence din, di ba? Kasi ang tinatrabaho niyan ay mga bagay na may kinalaman na personal sa iyo at sa pamilya mo. So bakit naman hindi mo ibibigay din yung kanilang pangangailangan? Napaka-crucial po at critical ng kanilang roles din, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, no? O dapat naman, ang day off naman din, di ba? Binibigay naman. O yung benepisyo dapat na ibibigay. At yung sahod naman din, di ba? Kasi kung ikaw naman yung nagtatrabaho na medyo malaki-laki ang sweldo, nako, baka 1 o 2 grab mo lang yun, yung karagdagang 2,000 sa sahod niya, ibigay na natin din. Hindi ba din? Kasi dapat, Attorney Mimi, ito years na ito. May mga experience talaga tayo na malulupit sila sa mga kasambahay. Pero alam nyo, malupitan nyo yan, may balik naman sa buhay ninyo yan. Kaya siguro, maging mabait, dahil tulad nung sinabi mo, pinagtitiwala ninyo dyan ang inyong buhay at inyong kaligtasan. Yes. May mga karanasan tayo ng mga balita na itong mga kasambahay bumawi. So medyo hindi maganda. Kaya siguro tratuhin natin at naayon sa itinatadhana ng batas. Kung hindi ho alam kung ano tinatadhana ng batas sa mga kasambahay, abay manood lamang sa untahang legal at magtanong, di ba? O kaya punta dun sa YouTube channel. Nandun po yung paliwanag. Tama, check na check din. Oo, naalala ko yan. Ako, may special lecture dyan si Dean nung ako ay nasa law school pa kasi nga napakahalaga din, di ba? O, kasi very critical po. At yun nga, sa akin din, maliban sa may legal obligation tayo, sa palagi ko meron din tayo moral obligation sa kanila din, di ba? Bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang anak ng Diyos, di ba din? Parang dapat naman, alam natin yan na lahat we should treat each and every person with respect and dignity. So, wag din po natin kalimutan yun. So, definitely, but from a legal perspective, tama yung sinabi ni Dino, hindi po pwede yun. So, pwede talagang may reklamo at makausap si employer na hindi talaga pwedeng ganito yung nangyayari. Ayun. Ito naman po ang katanungan din mula kay Mary Chris. Attorneys, pwede po bang matanggal ang empleyadong sobrang ingay at daldal? Nakaka-apekto po kasi siya sa trabaho ko. Kahit kausapin ko, ganun pa din. Natawa ako sa problema ni Ma'am Marie Chris. Pero baka nga naman yung iba talaga medyo legit. Ito ang problema nila din. Paano ba din? Nako. Ay, nako. Siguro, is ireklamo niya or idulog niya ito doon sa kanilang supervisor o sa employer para naman mapagsabihan. Kung mapagsabihan at ito lumalabag na doon sa mga regulasyon ng kumpanya, baka po pwede na ito ay mabigyan ng disciplinary sanction at pag lumalak pa, ay baka pwede ngang matanggal. Kaya lang, may mga due process o tayo ipaalam muna o ireklamo muna doon sa supervisor para mapag-usap kayo at mapagsabihan naman baka naman pwedeng magbago pa. Yes, so agree. Inisip ko talaga baka yung iba kong kaopisina nagre-reklamo. Hindi naman din. Hindi naman. Pero yun nga, tama, idulog po sa supervisor. Kasi kung kayo lang, tapos magka-level lang sa trabaho, di medyo mahirap eh. Diba? Din kailangan merong someone na mas mataas sa inyo na magsasabi na hindi dapat ganon, no? Para medyo makorek. Kung pwede naman makorek. Pero kung pasok naman po sa sa ating nakatakda sa labor code na maging
justification para matanggal sa trabaho, baka pwede rin din. Pero sa palagay ko kung sobrang kadaldalan at kaingayan lang din, baka pwede naman kausapin lang yung supervisor na pakahinahon naman siya. Yung kadaldalan na ilagay na lang sa break time din, di ba? O wag naman masyado kapag ka-work hours kasi maraming naapektuhan. No? Alam mo, Dina, may dagdag ko lang from medyo practical perspective. No? Minsan kasi pagka nasa public places tayo, no, sa trabaho, pag nagko-commute, whatever, na yun nga, minsan nakakalimutan natin na hindi lang siya tayo, hindi lang yung comfort natin dapat yung iniisip natin, no. Halimbawa, nasa pangpublikong sasakyan, tapos ang lakas natin makipag-usap sa phone, no. So, kailangan isipin din po natin yung nararamdaman at yung level of comfort ng iba. Kasi hindi lamang po tayo mag-isa, may kasama po tayo. So, parang ganun din, di ba? Talagang i-take into consideration din natin yung comfort at yung karapatan po ng iba. Kasi kung ano po yung karapatan natin, ganun din po yung karapatan ng iba. So, wag lamang po natin kalimutan, no? Kasi wag yung purong ako, kung ano yung beneficial sa akin, di ba? Tingnan din natin yung sa iba dito. Di ba, Din? May dagdag pa, no? Hindi kasi lahat ng tao na-appreciate yung medyo maingay, ano? At may mga tao, katulad ko, nakakapagtrabaho tayo ng matino kapag katahimik yung lugar. So siguro, tingnan din natin dahil baka malabag din yung safe spaces ng mga tao na ayaw nung may ingay. Kasi tama ka dyan na may kanya-kanya tayong karapatan at hindi po absolute yung mga karapatan natin na yan. Sa pagpapatupad o sa paggawa ng ating karapatan, nalabag natin yung karapatan ng ibang tao, may limitasyon po. So doon matatapos yung karapatan natin. Yun, tumpak din na yun. Ako naman ha, sa mga nagnanais po magtanong o humingi ng gusto humingi ng libreng legal advice, mag-message lamang po kayo sa aming numerong 0925-355-5778 o syempre pwede rin po mag-message sa ating Facebook page na Huntahang Legal. Ayan, nagbabalik po ulit ang Huntahang Legal. Kasama ko pa rin po, nag-iisa, walang kupas din, Cecilio Duca. Din, alam mo ha, lagi ko tong sinasabi, syempre hindi pa ako law student. Pinapakinggan ko na ang inyong mga lectures. No, kilala ko na yan si Din. Nakikinig na ako ng lecture sa political law at specifically sa labor law. At kaya naman walang ibang higit na talagang dapat panauhin sa ating topic ngayong umaga kung hindi ang nag-iisang Din Duca. Yan. Din ha, labor law at syempre labor law review ko rin kayo din. Ayan. Din, ayan. So syempre, baka bigyan nyo naman kami ng konting background patungkol sa ating mga labor laws. Oo. Alam mo, Attorney Mimi, nagsimula ang pagdiriwang ng May 1 bilang Labor Day sa ating bayan noong 1903 pa. Na merong isang labor leader na hugado, itong si Dominador Gomez, na nagmarcha kasama yung kanyang mga kasapi dun sa Union Obrero Demokrata de Pilipinas pagmula sa Moriones, Plaza Moriones sa Tondo. Nagmarcha papunta sa Malacanang upang ipaglaban yung kanilang karapatan at ipaalam dun sa mga namumuno ng mga Amerikano na igalang ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. At yan po nagsimula ng ating pagdiriwang ng araw ng paggawa ay May 1 sa bawat taon at noong May 1, 1974, pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. yung Presidential Decree 442 at tinawag na Labor Code of the Philippines. At ito naman ay naipatupad 6 na buwan matapos itong lagnasan at yung November 1, 1974. Kaya ang Labor Code po natin ay nagdiwang ng kanyang ika-50 taong kaarawan. Golden boy na ito, golden girl, kung ano man, noong ngayon, May 1, 2024. So batiin po natin ang Labor Code at ito po ay batas na para sa karapatan ng mga manggagawa. Lagi po natin sinasabi ito ay dapat nasusulat. Wika na nauunawaan ng ordinaryong manggagawa. Oo nga din, no. Alam nyo din ha, talagang na-reminisce ako pag kasama ko si Dean talaga, no? Kasi syempre nga, matagal kong professor sa law school. Di 1903 pa pala, ganun katagal na, no? So, ayan, maliban sa nagtuturo sa law school si Dean, ako marami po kayong Dean mga libro sa history din, di ba, Dean? Expertise sa talagang hilig din po yan ni Dean. Hindi ko ma-imagine, 1903 pa pala, Dean, pinagdiriwang ang Labor Day ng May 1. So, mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Pero yan, dahil manggagawang Pilipino din ang ngayon po, May 1, Labor Day,
kung mayroon pong mga papasok na empleyado, ano po ang implication niyan sa kanilang sahod? Ito po ba ay regular holiday, ang May 1? Ay, oo, ito, Atty. Mimi, ito ay isang regular holiday. Kapag ka ang manggagawa ay hindi pumasok, dapat bayaran siya ng 100% ng kanyang income sa araw na ito. At kung siya naman ay papasok, doble, so 200%. At kapag ka po ito ay na-declare ng kanyang rest day, rest day niya yung Wednesday, nataon na labor day, pag hindi siya pumasok, 100%. Pag pumasok siya, 200%, pero dadagdagan natin ng 30% dahil yun ang kanyang premium paid for working on his rest day. At kapag ka nag-overtime naman po siya, at ito halimbawa ay naman rest day, ito lang ay regular holiday, pumasok siya, yung kanyang 200%, dadagdagan po natin ng 30% yung bawat oras ng kanyang overtime. So yan po ang regulasyon ayon sa Labor Code at ayon sa mga direktiba ng ating Labor Department. Ayun, mahalagang tandaan yan din kasi madami po akong kakilala na kahit po holiday ngayon, sila po ay nasa kanilang mga trabaho. So mabuhay talaga ang mga manggagawang Pilipino din. Napakasipag ng mga Pilipino din, no? So yan, dapat naman po hindi lang natin pinupuri pero may commensurate din, di ba? Na kumbaga nasahod na naaayon po sa ating umiiral na batas, no? So yan. Din, so far ba din, syempre ekspertong tunay sa labor code si Din, no? Ano kaya yung nakikita nyo na dapat talaga ay maamyendahan na ng mga provisions sa ating labor code? Tingin ko, Atty. Mimi, at like ko sinasabi ito magmula pa nung panahon ninyo mga estudyante ko hanggang ngayon, na itong labor code ay hindi naakma sa ating mga pangangailangan. Kaya dapat i-revise na yung labor code. Hindi na mga amendment kasi napakarami ng amendments dito eh. Dapat revision na ito. Kasi nakabatay pa sa 1973 Constitution. So may mga provision dyan. Yung Article 278 tungkol sa strikes, picketing, blackout, hindi pa ang tinutukoy. At saka yung Article 291, ang sabi GOCC naman. But GOCC with original charter, para ito ay maka-ayon doon sa itinatanda ng Constitution ng 1987. At saka isa pa nga, yung rulings nito ay medyo mahirap panawain. Hindi lamang yung mga law students, hindi lalo na yung manggagawa. Yes. Halimbawa, all the time which the employee is suffered or permitted to work. Ang sabi doon sa Article 84. Ano po ba yung suffered? Kailangan ko ba talaga magdusa? Ito ay ang ayon po dun sa diksyonaryo, ang suffered, ang Old English meaning ay tolerated. So, ba't hindi na lang sabing tolerated to work? Diba? At saka yung employee doon sa Article 295, performing activities which are necessary and desirable. Pero yung casual employee, sabi, performing activities which are not necessary or desirable. Ikot ko pa siya pang pag-gawin kung hindi naman pala necessary at desirable ang tatrabahuin. Diba? So, nag-create yung confusion. So, dapat i-revise na ang labor talaga entirety para naman makaakibat sa mga pangangailangan ng bagong panahon. Tsaka yung necessary and desirable, di nagiging reason pa siya para ma-circumvent yung batas din, di ba? Na nagiging dahilan pa para hindi ma-regularize yung ibang mga empleyado na dapat naman ay regular employees na dahil at napakatagal na sa kanilang pinagtatrabahuhan din. So talaga namang importante din po na amyendahan na yung labor code. In fact din, even yung telecommuting law, hindi pa naka-incorporate sa labor code din, di ba? Na medyo kailangan din po kasi iba rin po yung nature ng telecommuting law din. No? So dapat din po talaga medyo makita natin how it will affect and it will impact the general yung kabuuan ng labor code natin din. Kasi nga kakaiba yung telecommuting law. Tsaka Atty. Mimi, maidagdag ko lang. Una-muna, yung book 4 ng labor code, hindi na masyadong nagagamit ito eh. So dapat tanggalin na rin ito. Napakaraming articles yun, Atty. Mimi, yung book 4. No? Kasi bakit hindi na relevant yung book 4? Ang book 4, sinasabi niya, yung medical, welfare, safety, etc. Meron na tayong Republic Act 11055 o 11058, yung occupational and health and safety standards. So, dapat ipasok na natin ito. Tapos, yung sinasabing telecommuting act, wala sa labor code yan, so dapat ipasok na rin kasi hindi ito na invasion ng mga gumagawa noong 1974. Yes. Tapos, ang isang po dyan, yung Medicare. Ang labor code, panay ang
ng Medicare. Eh, wala na tayong Medicare. Ito na po yung PhilHealth, di ba? At saka wala sa labor code yung pag-ibig. Halaga po ng pag-ibig, dapat ilagay natin yan. So ngayon, napakahalaga din. Diba? Napakahalaga ng pag-ibig dahil wala ng lahat. Kaya lang lahat din ng samayatan ng loob ng gagaling sa pag-ibig. Ay, nako naman. Ay, nako din. Opo. Saka yung batas kasambahay, attorney, hindi pa naipasok sa labor code. Samantalang, nirepeal na ng batas kasambahay yung portion ng labor code article 141 hanggang 149 tungkol doon sa domestic and household service. Plus, may desisyon ng Korte Suprema na sa terminolohiyang kasambahay, hindi daw kasama ang family drivers. So, kawawa naman itong mga family drivers kasi balik ka sa civil code para lang makita yung mga batas na nagpoprotekso sa kanila. Kasi hindi nga sila kasama sa tulugan ng kasambahay sa Republic Act 1761. Pero wala na yung professional code na kasama ang family drivers. Pero siguro klaro din ito ating mga mambabatas. Oo. Alam mo din ako personally speaking, gusto kong sabihin sa inyo, baka sana po this Congress, ang tabayanan natin, na magkaroon talaga ng overhaul, kagaya ng sinasabi mo din. Hindi na kasi pwedeng piecemeal amendment lang, talagang revision na to in its entirety. Sana po this Congress ay matugunan po ang ating pinag-uusapan ng matagal din na magkaroon ng overhaul at ma-review po talaga yung kabuuan ng labor code. At talagang kumbaga din naka-incorporate lahat ng mga batas patungkol sa paggawa na mas naaayon din po at mas maunawaan din po ng ordinaryong Pilipino din. Kagaya nga ng sinabi mo, kahit may law students nahihirapan, so sana naman mas maging akma kung kanino ba talaga makakatulong itong labor, meaning sa mga manggagawang Pilipino talaga din. At saka maidagdag ko lang, Attorney Mimi, malaki ang confusion magmula pa noong 1974 hanggang ngayon. Ano ba talaga ang regular employee? Iba pa ba ito sa permanent employee? Kasi ayaw gamitin ng labor code permanent kasi nga naman wala namang forever talaga. Pero linawin po natin sino ba ang regular at paano ka maging regular. At sino ba ang contractual at legal ba talaga ang contractual? Kasi ang labor code po merong na legal contractor. Ito po yung job contractor. At ang illegal yung labor-only contractor. So ang problema ng batas natin, kapag napatunayang labor-only contractor ka, wala ka namang parusa. Ang magiging consequence naman yung mga isupply mong empleyado doon sa principal ay magiging empleyado ng principal. Pero yung middleman na nag-recruit ng mga empleyado na ito at wala naman siyang kapital, wala naman siyang independent business, ay labor-only contractor, wala pong parusa eh. Kaya meron na sanang amendment yan. Manyata ito nung Presidente Duterte. Kaya hindi po na ipatupad itong right security of tenure bill na ito. Oo, din. Tama din. At saka meron kasi mga ibang industries na sinasabi nila na talagang by the nature of their business ay hindi pwede silang magkaroon ng regular employees din, di ba? Parang contractual basis. So, nagkakaroon talaga ng confusion sa mga empleyado na dapat ba ako kasi kung halimbawa din project-based, di ba? Dino halimbawa yung nasa construction, di ba? So, pagkatapos ng project, mawawala na. So, ano po yung mangyayari, di ba? So, dapat naka-incorporate din po at malinaw po kung ano yung magiging legal implications din, kagaya ng sinabi mo. At ano ba yung magiging posibleng kaparusahan doon sa mga magva-violate nitong mga provisions na ito. Kasi talagang gulong-gulo na kagaya nga sabi mo din, kahit law students naguguluhan, lalo na po yung mga normal na Pilipino, no? Kung ikaw ay halimbawa ay nasa construction din, no? Tapos natapos na yung project o yung phase ng project kasi may phases din, di ba? Na halimbawa yung expertise mo required lang for this phase, tapos na yun. Pero sa susunod na project, kinuha ka pa rin ulit. Tapos sa susunod, kinuha ka pa rin ulit. Hindi ba din parang nagkakaroon ng confusion talaga para doon sa mga empleyado ng iba't ibang industriya na sinasabi nila na, ay, hindi applicable yung pagkakaroon ng regular employee sa amin. So, talaga namang kaguluhan po sa lahat. So, dapat naka-incorporate din lahat din. Oo. Tsaka sinasabi mo din na labor-only contracting, tama ba din? By virtue of a department order lamang ito din? Attorney Mimi, nasa labor code naman siya, kaya lang hindi malinaw yung Article 106, 107, 109. Kaya sinasabi dito ng Korte Suprema, ang presumption ng lahat ng contractor ay labor-only contractor. Yun yung decision dun sa Allied Bank Lumpang.
Ngayon, ang problema natin dito, ano ba yung requirements para ikaw ay job contractor na napayagan ng labor code? Sabi, napatuloy daw meron kang independent business, away or Yes. separate sa principal. Meron kang kapital. At yun nga sinasabi natin, Department Order 174 lang ang nagtakda ng 5 million capital mo. Pag less than that, hindi ka Yes. contractor. At saka yung security of tenure dun sa contract. Kaya lang, Attorney Mimi, hindi niya ito masyadong malinaw kasi nga wala talaga sa labor code. Kasi napakalabo minsan ng definition ng labor code. Bigyan kita ng example. Yung definition ng casual employee sa Article 295. Tinifine mo na yung regular, project, seasonal, pero pag hindi ka regular, hindi ka project, hindi ka seasonal, casual ka. So ano ka yun? Diba? Ang sakit. Sakit sa ulo. Talaga yan. Opo. Opo. Tama din, no. Parang sa relationship din ang hirap. Parang, sige, kung di natin ma-define, ito na lang. Di ba? Parang ang labo. Oo. Parang situationship naman. Hindi po yung situationship dahil wala kayong label. Buti po yung alak, may label. Kayo wala. Sabi ko. Oo, din. Totoo, napakaraming confusion po na nakukos ng existing labor code natin. So talagang dapat ka ma-overhaul din, no? Oo. Tsaka, din, di ba yun nga, yung mga... Yes, din. Sige po. May isang problema dito, Attorney, may Article 301 na ang employer ay pwedeng tumigil muna ng pag-operate sa loob ng 6 na buwan. Ang empleyado, hindi pa siya pwedeng ng kasong illegal dismissal or constructive dismissal. Kasi ito daw po yung floating status. Kasi mo floating status ka for 6 months, no pay, bakit ka naman mabubuhay niyan? Agree din. Totoo yan din. Medyo yan yung mga nuances or yung parang kumbaga loopholes din. Pwede ba naman na floating ka ng 6 months? Paano naman po yung, lalo na kung, di ba, you live on a day-to-day subsistence din na talagang ito lang ang, kung ano yung kikitain mo, yun yung ibibili nyo rin ng pagkain. Kawawa naman din kung sasabihin, wala na naghanap ka ng trabaho within the 6 months, allowed pa naman kami to retain you. So, hindi ka na namin kukunin kung sakali kasi naghanap ka na ng ibang trabaho. Paano naman yun din? Siyempre, kailangan din kumain ng pamilya nyo din. So, dapat makita rin po yung mga ganitong nuances. Yes, Dean. Napapanamili yung sitwasyon ng mga private school teachers. Ang sinasabi dito ng Korte Suprema, ayon daw sa polisiya ng Department of Labor, hindi yung labor code na 6 months probationary period ang mag-a-apply, kundi yung manual of regulation for private schools. That creates confusion sa mga private school teachers. Kasi unang-una, ang labor code applicable sa lahat. Wala naman sinabing exception doon sa 6 months period ng probationary period. Pero, as sinasabi ngayon ng Department of Labor, yung manual of regulation na gawa ng DepEd ang mamamayani at susundin para dun sa permanent status or security sector ng mga private school teachers. So, dapat integrate na rin ito sa labor code para agree din. Naman, nalalagay pa rin naman kami ng labor code. Kasi bukod lang dun sa yun lamang ang nag-iisang provision na hindi applicable sa private school teachers, yung period of probation sa Article 296. Kasi nga daw yung manual of regulation ang masusunod. Pero yung iba pang mga provision, tulad nung 8-hour work, may kasama rin ang mga private school teachers. So siguro dapat, linawin din ito. Kung naniniwala at mataas ng ating pag-asa, habang nandiyan si Atty. Mimi ay nare-revise ang labor code na ito. Naku po, pressure. Oo, Dino, I will do my best. But tingnan natin din, mukhang na po, sana po ay by this Congress po ay magawa po yung pag-overhaul sa ating labor code din. So, naalala ko tuloy din yun nga, sabi ko nga makasambay, professor ko si Dean Duca sa Labor Law Review, yan yung isa sa mga causes of confusion namin pag you question dun sa private school teachers kasi nag-iba na yung rule. Nag-iba na. So parang, bakit nag-iba? Biglang iba na pala yung kailangan nating sundin, hindi na tayo magpa-follow dun sa labor code. So, it really causes confusion. And to a certain extent din, parang unfair din naman, di ba, sa mga private school teachers na iba, biglang naging iba na yung rules sa kanila din. So, again, yan yung mga bagay na kailangan pag-aralan talaga ng Kongreso din sa pag-overhaul din ng ating labor code. Idagdag ko lang, Atty. Mimi, hindi naman po pwede
sa experience ko bilang isang school administrator, hindi naman talaga po pwede na 6 months lang yung probationary period private school teachers. Kaya lang, ang sinasabi sa Manual of Regulation, 3 years, 3 school years. Sa tingin ko napakahaba naman ito. At medyo perwisyo sa private school teachers. So siguro, iksian natin ng konti, hindi 6 months, pwede naman siguro 1 year, 3 semesters, basta wag naman 3 years. Kapag napakahaba naman po ng 3-year probationary period. Agree din. Oo din. At saka, I mean, iniisip ko, alam mo din, syempre, dati po, no, in my past life, naging guru din po ako. Alam mo, napakahirap din, di ba? Napakahirap pong maging isang teacher. So, sana na, wag na nating pahirapan palalo yung ating mga teachers. At di ba, lahat naman po tayo nag-i-aim ng mas magandang education system para sa ating lahat. At wala pong abogado, walang doktor, walang kahit anong profesyon kung walang guro din. So talagang ito po ay very important at talagang dapat i-emphasize po as we move towards hopefully the overhaul of the labor code na makakabuti po at mas makakatulong sa ating lahat in the long run din, lalo na sa mga manggagawang Pilipino. At syempre din sa mga employers din. Kasi pag mas maayos din naman yung batas, kung mas malinaw sa empleyado, mas malinaw din po sa employer din, di ba? Hindi naman natin sinasabi na ito ay lahat na ayon sa empleyado. Syempre, di ba, may ano naman tayo balancing of interest. So, lagi din pong tinitingnan ng ating gobyerno yung karapatan din po ng mga employers basta po na ayon sa batas. Di ba din? Oo, tama yun. At bilang isang guro, ako rin ay naranasan natin yan na talagang napakaraming mga administrative at mga non-teaching duties ng mga teachers. Kaya natutuwa tayo dun sa panukalan ng Department of Education na bawasan ang mga administrative at paperwork duties ng mga teachers para makapag-concentrate sila sa pagtuturo at hindi naman naiiwan sa kaalaman ng ating mga estudyante. Agree din. Nako, ayan. Nako, natapos na po natin ang ating special edition ngayong umaga din na patungkol sa labor law. At syempre, we celebrate with all our kababayan na nagtatrabaho. Kagaya natin din, talagang mataas na pagkilala at pagsaludo po sa inyong lahat sa patuloy po na pagtatrabaho na para matuguyod ang inyong mga pamilya at syempre makatulong po sa ating bansa. Nako, di, maraming salamat po sa pagsama muli sa akin ngayong umaga. Baka po may babatiin kayo pasasalamatan. Please go ahead din. Ayan, maraming salamat Atty. Mimi at shout out sa ating mga kasamahan sa University of Makati, Pulo-Pulo, lalo na sa ating presidente, si Dr. Ramos at saka si BP, at saka pa pang mga VPs namin, si BP Jewel Bulos, at syempre sa ating mga law students, mga estudyante natin sa law school, at yung ating mahigit 50,000 subscribers sa CD Ducalo YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala. Mabuhay po ang uring manggagawa sa araw ng pagdiwa.